Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak sa publiko na may sapat na pundo ang PhilHealth para patuloy na maserbisyohan ang mga miyembro. Iba't ibang programa ng pamahalaan para matiyak ang sapat at murang pagkain inilatag ni Pangulong Marcos Jr. Extended operations ng MRT-3 tuwing weekdays. Tuloy-tuloy pa rin ayon sa Department of Transportation. Embahada ng Pilipinas, nag-aalok na ng repatriation para sa mga Pilipinong naapektuhan ng lindol sa Myanmar. At Department of Agriculture naglatag na ng mga plano para mapalago ang produksyon ng sibuyas at industriya ng abaka sa bansa. Balita mula sa Philippine News Agency, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may sapat na pondo ang PhilHealth upang ipagpatuloy nito ang serbisyo sa mga miyembro. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo sa trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas Fair sa Antipolo Sports Hub sa Antipolo City, Rizal. Binigyan din ng Pangulo na patuloy na pinapalawak ang mga benepisyo sa PhilHealth. Noong Miyerkules, inanunsyo ng PhilHealth na itataas nila sa 18% ang gastusin sa mga miyembro sa taong ito at 28% sa 2028. Kasama sa mga bagong benepisyo ng PhilHealth ay ang ischemic heart disease, acute myocardial infarction, packages para sa peritoneal dialysis, kidney transplantation, oral health services, outpatient emergency care benefit at 50% adjustment sa case rate packages. Para matiyak ang sapat at murang pagkain para sa mga Pilipino, inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang programa ng pamahalaan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para maging abot kaya ang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Sinabi yan ng punong ehekutibo sa National Kick-Off ng Filipino Food Month 2025 kung saan ibinida niya ang mga hakbang ng pamahalaan ukol sa pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Kabilang dito ang Kadiwa, ang 29 peso program at saka yung Rice for All, ang pagtatakda ng maximum suggested retail price sa baboy at ang paglalaan ng pondo para sa programang mga pang-agrikultura upang matiyak natin na ang ating nilalagay sa hapag ay masustansya at abot kaya. Sa ganitong paraan, ang mura at dekalidad na pagkain Pilipino ay mabibigay lakas sa ating katawan na pagpapayaman pa sa kultura natin at pagkakakilanlan. Sa naturang programa, binigyang diin din ng Pangulo ang husay ng mga Pilipino sa pagluluto at ang kahalagahan ng pagkain bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Mga kababayan, sa pamamagitan ng ating mga pagkain, matutuklasan natin ang ating pagka-Pilipino. Malikhain, matatag at may malasakit sa kapwa. Malikhain, dahil nagagawa nating putahe ang mga pangkaraniwang sangkap. Matatag, dahil kahit sa panahon ng mga kakulangan, nagagawa pa rin nating ipagdiriwang ang kahit kaunting pagkain. May malasakit sa kapwa dahil sa tuwing may salo-salo, lagi nating naaalalang magdala ng pagkain sa ating kapitbahay. Dagdag pa niya, ang programa ay magsisilbing daan upang pagyamanin at itaguyod ang pambansang yaman sa pagkain habang sinusuportahan ng mga magsasaka, industriya at komunidad na kabalikat ng agrikultura. Tampok rin ang kahalagahan ng mga culinary tradition bilang bahagi ng kulturang Pilipino at bilang salik sa pagpapaunlad ng turismo. Ngayon, ang gusto ng mga turista, meron silang nakikita, meron silang nararanasan na masayang ginagawa at napakalaking halaga na ipakilala natin ang pagkaing Pilipino. Dahil kapag nakakain na ang isang dayuhan ng masarap, kahit anuman na klaseng Filipino food,
Basta't natikman na niya, malaki na ang kanyang pag-unawa sa kultura ng Pilipino. Ikinalugod ng ilang negosyante ang platapormang ito dahil nagbibigay daan ito upang maipakilala ang kanilang mga produkto. Malaking tulong po itong event na ito kasi dito po namin napapakilala yung aming farm. Natutuwa sila na may mga produkto pala ng mga ganito sa sarili naming bayan. Kinilala rin ng Pangulo ang sipag at tiyaga ng mga magsasaka at mangingisda na patuloy na nagtitiyak ng pagkain sa bawat tahanan. Ginugunita ang National Food Month o Buwan ng Kalutong Pinoy tuwing Abril sa bisa ng Proclamation No. 469 na pinangungunahan ng Department of Agriculture at National Commission for Culture and the Arts. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Patuloy pa rin ang paghahanap sa 4 na Pilipinong nawawala dahil sa pagtama ng malakas na lindol sa Myanmar. Nagalok naman ang repatriation ng Embahada ng Pilipinas sa mga kababayan natin doon na gusto nang umuwi ng bansa. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Sisimulan na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang repatriation o pagpapauwi sa mga Pinoy na naapektuhan ng lindol sa Myanmar. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Yangon, inumpisahan na ang pag-alok sa mga Pilipino na umuwi sa pamamagitan ng C-130 aircraft sa darating na April 12. Maring magparehistro sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa yangonpe.consular@dfa.gov.ph. Siniguro ng Embahada ang pagbibigay ng transportasyon patungong Yangon. Bukod dyan, naghandog din ng 14 na araw na pansamantalang pabahay ang Embahada na maaring mapanawig batay sa kanilang sitwasyon. Habang nasa pangangalaga ng Embahada, siniguro ng pamahalaan ang pagbibigay ng medikal at pinansyal na tulong. Layo ng administrasyon ni Pangulong Marcos na makatulong sa mga Pilipinong apektado ng kalamidad at masiguro ang kanilang kaligtasan at kapakanan sa gitna ng krisis. Patuloy ang paghanap sa 4 na nawawalang Pinoy. Kukuna ng team ng National Bureau of Investigation's Disaster Victim Identification Division ng tissue sample ang ilang hindi pa nakikilalang labi na narecover sa Sky Villa sa Myanmar. Nag-deploy ang gobyerno ng Pilipinas ng higit 100 kawani ng pamahalaan para tumulong sa rescue operation sa mga biktima ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Ayon sa palasyo, pinatututukan ni Pangulong Marcos na makatulong sa mga karating na bansa sa panahon ng krisis. Kabilang sa mga ipinadalang mga kawani ng Health Department, Urban Search and Rescue Team, Sandatahang Lakas at iba pang ahensya. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontento sa itinatakbo ng tuloy-tuloy na programa ng pamahalaan hinggil sa pagbibigay ng trabaho at serbisyong pangkalusugan na ikinakasa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Kontento si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa patuloy na itinataguyod ng kanyang administrasyon na may kinalaman sa pagtulong sa mga job seekers upang makahanap ng hanapbuhay at mailapit ang serbisyong medikal sa mamamayan. Ito ay ang trabaho at serbisyong pangkalusugan na inilalapit sa mga tao sa iba't ibang lugar ng bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa ilang beses nang dinala sa iba't ibang lalawigan ng proyekto ay maganda naman ang takbo ng nasabing programa kung saan ay marami ang nabibigyan ng trabaho sa pamamagitan ng job fair. Kabilang na dito ay sa punong ekutibo ang kanyang tinawag na HOTS o Hard on the Spot. Binigyan din ng Chief Executive na ang trabaho at serbisyong pangkalusugan ay bahagi ng kanilang serbisyo at patunay na kanilang pinakikinggan sa kung ano ang pangangailangan ng pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Yung iba po hanggat maaari ay pinupuntahan ko upang makita ko na maganda naman ang takbo. At mukha naman, dahil nakailan na tayong ganito, ay mukha namang alam na maganda na ang takbo ng sistema at nakikita natin yung mga nakakarating po dito ay kahit papano ay natutulungan ng ating pamahalaan. Magmula January 2025, nakapagtala ng 351 mga aplikanteng nakilahok sa mga job fair sa ilalim ng trabaho sa Bagong Pilipinas na ikinasa sa iba't ibang bahagi ng bansa ang Hired on the Spot. Kabilang dito ang nasa 250 beneficiaries ng 4-piece program. At mula naman July 2022 hanggang Enero ngayong taon ay nakapag-organisa na ang pamahalaan ng may 4,000 nationwide job fairs. Mula sa nabanggit na bilang ng oportunidad ay umabot sa 160,000 mga aplikante
ang tanggap sa trabaho ora mismo. Kaugnay nito ay nagpaabot ng kanyang pasasalamat ang Pangulo sa mga employer para sa tulong na ipinagkakaloob nito sa job creation effort ng pamahalaan, ganun din naman sa mga nurses at doktor na nagboboluntaryong makapagbigay ng kanilang serbisyo sa serbisyong pangkalusugan. Magpapasalamat din ako sa mga employer. At dahil yung mga employer po ay kinausap namin na makapunta rito upang yung mga nag-a-apply sa iba't ibang klaseng trabaho ay mabigyan naman ng pagkakataon. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Lalo pang bumagal sa 1.8% ang inflation rate ng bansa noong Marso kumpara sa 2.1% noong Pebrero ng taong ito. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, bunso nito ng patuloy na pagbaba sa presyo ng mga pagkain at non-food items. Dahil dito, sinabi ni Mapa na umangat lang sa 2.2% ang presyo ng mga bilihin sa unang 3 buwan. Pasukan niya ito sa target ng pamahalaan na 2 hanggang 4% na average price growth sa first quarter ng taon. Bukod sa pag-ibigay ng maagang edukasyon sa mga bata, pinatututukan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nutrisyon ng mga batang mag-aaral. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpirma sa Joint Circular sa pagitan ng Department of Budget and Management at Department of Education para sa pagtatatag ng Child Development Centers sa bansa. Dito binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng early childhood care upang matiyak na malilinang ang mga kabataan na magiging pundasyon ng bayan sa hinaharap. Target na makapagtayo ng nasa 328 na CDC sa bansa kung saan magiging prioridad ang mga low-income barangay. Bukod dito, pinaiigting paan niya ang iba pang programa ng pamahalaan, kabilang na ang First 1,000 Days of Life program para matutukan ang kalusugan at nutrisyon ng kabataan sa unang 1,000 araw. Gayon din ang Supplementary Feeding Program, School-Based Feeding Program at Walang Gutom Program para sa vulnerable sectors. My fellow Filipinos, we recognize that education goes beyond what happens just inside the classroom. The government continues to find ways to support our children so they can grow, they can thrive and reach full potential. Through health and community programs, we remain committed to helping them become productive members of our society. Bago ang ceremonial signing na yan, nakipagbanding din ng Pangulo sa ilang preschoolers mula sa Manila Child Development Center, kung saan binasahan niya ang mga bata ng libro na may pamagat na ang 5 tuta. Bit-bit din ng Pangulo ang kanyang 2 aso na sina Teki at Lucky. Nanguna rin ang Pangulo sa trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas Caravan sa Antipolo, Rizal. Nadala ang daan-daang trabaho para sa mga benepisyaryo na nagtapos na sa Pantawid Pamilya para sa Pilipino program ng pamahalaan. Dagdag pa rito ang medical mission na pinangunahan naman ng Health Department at iba pang serbisyo ng pamahalaan. Nasa 50 individual ang hired on the spot sa naturang job fair. Bukod sa mga aktibidad na ito, nagkaroon din ng mga pribadong pagpupulong ang Pangulo na sumentro sa mga paksang magpapabuti sa bansa. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Nilinaw ng Department of Transportation o DOTR na walang bagong U.S. advisory laban sa mga paliparan sa Pilipinas. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang kumalat na larawan ay mula sa lumang travel advisory noong 2018 na matagal nang binawi noong 2019. Agad aniyang nakipag-ugnayan ang ahensya sa U.S. Transportation Security Advisory o TSA para ipatanggal ang lumang advisory. Ayon aniya sa TSA, aksidente itong naipost sa Sacramento Airport at agad ding inalis. Tiniyak ng DOTR na ligtas at pasado sa international standards ang seguridad sa NAIA at iba pang paliparan sa bansa. Samantala, kamustahin natin ang update sa sitwasyon ng mga pasahero sa paliparan ngayong papalapit na ang Holy Week. Inaasahang bilang ng mga biyahero. Alamin natin sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila Live. Naomi, pinabulaanan ng Department of Transportation ang anunsyo ng Transport Security Administration ng US kung saan may travel security advisory umano sa NAIA. Ayon sa DOTR, outdated na ang advisory na ito.
Napag-alaman ng Transport Security Administration o TSA Manila na maaaring aksidenteng na-repose ang lumang travel advisory mula 2018 na inalis na noong 2019 sa mga monitor sa Sacramento International Airport sa California. Nilinaw ng DOTR at New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC na walang bagong travel o security advisory na inalabas ang mga otoridad sa US para sa mga pabiyahe patungong Ninoy Aquino International Airport at iba pang paliparan sa bansa. Agad na sumulat si DOTR Secretary Vince Dizon sa TSA na Estados Unidos at hiniling na agad itong linawin at tanggalin ang lumang advisory na ipinost sa nasabing paliparan. Inanunsyo naman ng TSA ang US na tinanggal na nila ang maling paalala na umano'y na-repose sa paliparan ng Sacramento kahapon. Matatandaang inalis na ng Department of Homeland Security ng US ang advisory noong 2019 pagkatapos ng malawakang upgrades at close coordination ng NAIA sa US. Kinikilala nito ang pagsunod ng Pilipinas sa international standards sa seguridad. Simula noon, wala ng bagong advisory na inilabas laban sa NAIA at iba pang paliparan sa Pilipinas. Samantala, Naomi, isang linggo bago ang Holy Week, normal pa ang dami ng pasahero dito sa NAIA pero may mga nakakalat na ng mga pulis sa paligid ng airport. Ayon sa Manila International Airport Authority, maaaring madagdagan ng 10,000 to 15,000 ang dami ng mga pasahero mula sa normal na daily average nito na 135,000. Noong nakaraang taon, umabot sa mahigit 1 milyon ang kabuuang dami ng pasahero noong Holy Week. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Ikinabahala ng National Security Council ang pagkakaaresto sa 3 Pilipino na pinaghihinalaang espiya sa China. Ayon sa NSC, ang 3 ay dating bahagi ng Hainan Government Scholarship Program. Walaan nilang military training at malinis ang record. Pinuna rin ng NSC ang video ng umano'y confession na lumabas sa isang Chinese media. Anila edited at posibleng scripted ito, lalo na't binanggit ang isang ahensyang hindi naman umiiral sa Pilipinas. Paniwanan ng NSC, posibleng ganti ito sa pag-aresto ng mga Chinese agents sa Pilipinas. Tiniyak ng NSC ang patuloy na legal at diplomatic assistance sa 3 Pinoy. Kasama rito ang Department of Foreign Affairs at Embahada sa Beijing. Panawagan ng NSC sa China, igalang ang karapatan ng mga inaresto. Maaga nang naghanda ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Ayon kay PITX spokesperson Jason Salvador, inaasahang abot sa 2.3 million na pasahero ang gagamit ng terminal mula April 9 hanggang matapos ang Holy Week. Sa Miyerkules at sa Huwebes Santo, anila ang peak o pinakamataas na dating ng mga pasahero. Dahil marami sa mga commuter ay magtatrabaho pa hanggang sa huling araw bago magbakasyon. Kabilang sa paghahanda ng PITX ang pakikipag-ugnayan sa mga bus operator, LTFRB, DOTR, LTO at iba pang ahensya para matiyak ang sapat na biyahe at ligtas sa biyahe ng mga pasahero. Tiniyak din ni Salvador na roadworthy ang mga bus at handang sumailalim ang mga driver sa random drug at breathalyzer tests. Nakatakdang magtayo ang Agriculture Department ng kauna-unahang Onion Research and Extension Center sa Bungabon, Nueva Ecija. Ito'y para mapalakas pa ang industriya ng sibuyas ng bansa. Bukod dyan, palalakasin din ang kagawaran ang industriya ng abaka. Si Glazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Pasisiglahin pa ng Department of Agriculture ang produksyon ng sibuyas sa bansa. Nakatakdang magtayo ang DA ng kauna-unahang Onion Research and Extension Center sa Bungabon, Nueva Ecija. Maglalaman ito ng mga teknolohiya na layong mapabuti ang kalidad at mapataas ang ani ng mga magsasaka. Maglalaan din ang DA ng 5 milyong piso para sa pagpuksa ng harabas, peste na sumisira sa produksyon ng sibuyas. Mahalaga ang mga hakbang na ito para mapataas ang supply ng sibuyas at mas maging abot kaya sa mga consumer. Kasabay nito, tiniyak ng pamahalaan ang paglaban sa smuggling na nakaapekto sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Palalakasin pa ng Agriculture Department ang industriya ng abaka.
Hihilingin ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. sa Bangko Sentral ng Pilipinas na muling pag-aralan ang desisyon sa pagtigil ng paggamit ng abaka sa paggawa ng pera. Hihikayatin din ng Department of Foreign Affairs na gumamit ng abaka sa pasaporte at iba pang dokumento na ini-issue ng pamahalaan. Ayon sa Philippine Fiber Industry Development Authority, mahalaga na suportahan ng abaka industry. Hindi lamang kasi ito pride ng Pilipinas, kundi pinagkukuhanan din ang hanap buhay ng maraming Pilipino. 86% ng kabuang produksyon ng abaka sa buong mundo noong 2023 ay mula sa Pilipinas. Papalo naman sa $139 million ang kita ng bansa mula sa pag-export ng abaka mula 2014 hanggang 2023. Mula sa PTV, Kalay Zalpardilia, Balitang Pambansa. May handog ang pamunuan ng MRT-3 at LRT-2 para sa ating mga mananakay na mga war veteran. Ngayong ipinagdiriwang ng bansa ang Philippine Veterans Week bilang pagpupugay sa ating mga veteranong nakipaglaban noong ikalawang digmaang pandaigdig, ay maghahandog ng libreng sakay ang MRT-3 at LRT-2 para sa mga war veterans at isa nilang kasama. Ang nasabing libreng sakay ay nagsimula pa noong Sabado, April 5 at magtatagal hanggang April 11. Kinakailangan lang magpakita ng valid ID mula sa Philippine Veterans Affairs Office sa mga security officers ng MRT stations. Valid ang libreng sakay mula una hanggang huling biyahe ng tren. Ganito din ang handog ng LRT2 sa mga pasahero pero pagsapit ng April 9 o araw ng kagitingan. 7 batas ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para magtayo ng 7 tanggapan ng Land Transportation Office o LTO sa iba't ibang lugar sa bansa. Kasama na rito ang LTO Office sa Liloy, Zamboanga del Norte, Pandan, Antique, Cordova at Consolacion sa lalawigan ng Cebu. Magtatayo rin ng LTO Extension Office sa Las Piñas, LTO Rosales, Pangasinan at LTO Burgos, Ilocos Norte. Sa nasabing batas, inatasan ng Department of Transportation na isama sa mga programa ang operasyon ng mga bagong tanggapan ng LTO. Ang pondo sa pagpapatayo sa mga bagong opisina ng LTO ay kukunin mula sa kasalukuyang General Appropriations Act. Naging matagumpay ang ika-12 campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Antipolo, Rizal. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna rito kasama ang mga pambato sa pagkasenador ng administrasyon. May balitang pambansa si Mela Las Moras ng PTV. Makabuluhang batas, serbisyong maaasahan at kinabukasang mas magaan para sa bawat Pilipino. Yan ang iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layunin ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sinabi ng Pangulo yan sa campaign rally sa Antipolo, Rizal nitong Biyernes. Dagdag pa ng Chief Executive na solusyon at hindi komprontasyon ang kailangan ng Pilipinas para sa ibayong pag-unlad. Ang tinutunguan po ng alyansa ay ang kapayapaan at ang kaunlaran. Ang kailangan po natin para mag-unlad tayo ay hindi po ang pananakot at paninigaw. At ang kailangan po natin ay ang solusyon, hindi ang mga maiinit at maanghang na mga salita na wala namang kinalaman sa problema, wala namang kabuluhan sa buhay ng ating mga kababayan. Buong pagmamalaking inendorso ng Presidente ang senatorial candidates ng administrasyon, kabilang sina Makati City Mayor Abby Binay, dating Interior Secretary Benhur Abalos, Congressman Erwin Tulfo at Camille Villar, mga senador na sina Bong Revilla, Francis Tolentino, Pia Cayetano, Lito Lapid at mga dating senador Tito Soto, Manny Pacquiao at Panfilo Lacson. Kanya-kanya namang latag ang mga senatorial candidate ng kanilang plataporma. Dadalhin ko po ang tatak Tulfo na public service, hindi lang po sa Antipolo, kundi sa buong Rizal, Luzon, Visayas at Mindanao. Marami pa tayong gagawin sa Senado at umasa kayo, ipaglalaban natin ang ating mga kababayan. Sana po
lahat po tayo, sama-sama natin, pagtulungan po nating makamit na pagandahin po ang buhay ng ating mga mahal sa buhay at ng ating buong bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, nararapat na ihatid ng taong bayan sa Senado ang mga pambato ng alyansa. Armas daw kasi ng kanyang mga kandidato ang sapat na karanasan sa pamumuno. Napakadali pa para sa akin na mangampanya para sa ating mga kandidato dahil kilalang-kilala naman kung kikilatisin po natin, isa-isa yan. Lahat po yan starring, pinagsama-sama po natin. Lahat po ng pinakamagaling at pinakamabuti at pinakamasipag na mga nagsiservisyo publiko. Approve naman sa mga taga-Rizal ang bitbit na plataporma ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sa mga susunod na araw, inaasahang ibang lugar naman ang bibisitahin ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas para maipakalat ang kanilang mga plataporma at plano para sa bansa. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Philippine contingent patuloy ang pagtulong sa mga isinasagawang operasyon sa Myanmar matapos ang pagtama ng lindol. Samantala, nagpakita naman si Pope Francis sa publiko sa St. Peter's Square sa unang pagkakataon simula nang makalabas sa ospital. May balitang pambansa si Gab Villegas ng PTV. Patuloy ang pagtaas ng death toll sa Myanmar. Pumalo na sa halos 3,500 na ang namatay sa pagtama ng magnitude 7.7 earthquake. Ayon sa ulat ng kanilang state media, higit 4,600 na ang bilang ng mga nasugatan habang 214 ang patuloy pa rin pinaghahanap. Kasama ang Interagency Humanitarian Contingent ng Pilipinas sa Search, Rescue, Retrieval at Medical Operations sa Myanmar. Kahapon naman ay nakapagbigay ang ating contingent ng serbisyong medikal sa hindi bababa sa 268 mga pasyente. Patuloy pa rin ang paghahanap sa 4 na Pilipinong nawawala. Sa unang pagkakataon mula nang ma-discharge sa ospital ay nagpakita si Pope Francis sa harap ng madla sa St. Peter's Square sa Vatican City. Binati ng Santo Papa ang mga mananampalataya habang malapit nang matapos ang misa. Ayon sa ulat ng Holy See Press Office, dumaan si Pope Francis sa Holy Door ng St. Peter's Basilica at nangumpisal bago ito bumati sa mga tao. Mula sa People's Television Network, Gabo Milde Villegas para sa Balitang Pambansa. Todo bantay pa rin ang mga pulis kahit walang security concerns sa Iligan City para sa Hatol ng Bayan 2025. Isa sa mga tinututukan ng mga otoridad ay ang pagpapatupad ng Comelec gun ban doon. Si Sheriff Timhar na Radyo Pilipinas Iligan para sa Balitang Pambansa. Nananatili pa rin sa green category ng Commission on Elections ang buong Iligan City. Ibig sabihin, walang security concern o relatively peaceful ang lungsod. Pero ang Iligan City Police Office hindi magpapakampante sa pagbabantay sa seguridad hanggat hindi natatapos ang Hatol ng Bayan 2025. Tanan na itong mga barangay is dili siya makonsider na hotspot no sa Comelec. So again, no, kung may election, we hope no until mahuman is ma-maintain nato ang color as categorized by the Comelec. Tiniyak ng ICPO na sapat ang bilang ng mga pulis na itatalaga sa iba't ibang bahagi ng lungsod, lalo na sa mga liblib na barangay upang mapanatili ang kaayusan at seguridad. Samantala, patuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng Comelec gun ban sa lungsod. For our gun ban naatay, nakuha na 9 ka firearms. Categorization sa firearms is tulo ka revolver, tulo ka pistol o isa ka improvised sumpak. Dayon naatay 15 ka tao arrested. Napigit tayo nakuha na 290 ka ammunition no, na ato ang gipang file na tanan karon sa korte. Sa kabila ng mapayapang sitwasyon, nananawagan ang mga autoridad sa publiko na makipagtulungan sa kanila upang matiyak ang maayos at ligtas na hatol ng Bayan 2025 sa lungsod. Mula sa PBS, Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sheriff Timhar para sa Balitang Pambansa. Puspusan ang paghahanda ng National Commission of Senior Citizens sa pagbubukas ng kauna-unahang Senior Citizens Community Care Center sa Luzon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Maine Odong ng PIA Calabarzon.
libreng medical consultation, relaxation at social activities, ilan lamang ito sa mga serbisyong ibibigay sa mga senior citizens sa Los Baños, Laguna sa inaasahang pagbubukas ng Senior Citizens Community Care Center o SC3C sa buong Luzon ngayong taon. Sa pagpupulong ng National Commission of Senior Citizens, Los Baños LGU at iba pang ahensya ng pamahalaan, inilatag ang mga libreng serbisyong iaalok sa center gaya ng medical at oral consultation, paglalagay ng mga recreational equipment at mga regular na training. Mas ilalapit din ang programa ng gobyerno gaya ng DSWD assistance at iba pang benepisyo mula sa PhilHealth. This will be a one-stop shop for our senior citizens to cater for all their needs, wellness, sa kanilang livelihood, sa kanilang healthcare nila. Kasi nga, ito yung mga agencies na pwedeng magbigay ng malaking support sa senior citizens. Kaya lang yung senior citizens hindi na makapunta sa mga agencies. So, positibo naman ang tugon dito ng ilang senior citizen. Laking tulong po ito sa ating senior citizens dito. No? Alam mo naman, 11,950 kami ngayon sa Los Baños. Sa ngayon ay may 5 ng fully operational SC3C sa bansa. Magpapatuloy ang NCSC sa pag-iikot sa iba't ibang panig ng bansa upang siguraduhing nabibigyan ng kaukulang serbisyo at napapatupad ang mga karapatan ng mga senior citizen. Mula sa PIA Calabarzon, Main Odong, Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasamang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Timurcio. Itong nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.